Ako po si Mijay Cepeda, taga Bacoor, Cavite, 31 years old. Bata pa lang po ako, namatay na po tatay ko. So namulat yung kaisipan ko na paano kumita, paano maghanap buhay, paano ako makakatulong sa pamilya. 7 po kami magkakapatid, panganay po ako. Halos lumalabas po na breadwinner ako sa pamilya. Ang inisip ko na po noon hindi na para sa sarili ko. Dahil sa kwento-kwento na maganda ang buhay sa Maynila, naudyukan po ako noon ng bunsong kapatid ni Papa na tumira dito para makapagtrabaho. Tapos, nakapulot po ako noon ng calling card ng isang company. Tapos tinawagan ko po siya, natanggap po ako. Nung na-endo po ako, nag-apply na po ako noon ng convenience store as clerk. Siguro po, nakitaan po ng opportunity, tulong, mag-manage ng isang store po. Na-promote po ako noon as manager po for 2 years. So, hindi ko po kinaya yung stress kung paano gampanan ng isang manager. Kasi high school graduate na po ako. Tinigil ko po siya. Naghanap ako ng opportunity kung anong pagkakakitaan. May isang kaibigan po na lumapit sa akin na baka pwede ako mag-drive kasi may event sa Pampanga. Nag-drive po ako noon. Tapos, nung pagka-uwi ko po, binigyan ako ng 1,000. So, yung pinag-drive ko pala is car rentals. Napag-isip ko po, bakit hindi ko pagpatuloy yung pag-drive? Every booking na meron po sila, kinokontak nila ako. So, nagkaroon po ako ng idea. Magkaka-booking sila, yung idea nun halos na-adapt ko na. Pati yung idea sa managerial, kung paano mag-accommodate, paano mo i-cater yung isang customer. May napanood po ako noon sa social media, nakita ko po, may isang tao na nagsimula lang din sa pagdadrive. Nagkaroon siya ng sariling travel and tours. Sabi ko, bakit hindi ko gayahin? Kumausap po ako na may mga car rentals. Alos, buong Luzon na po kausap ko Tapos, ganun po. Every may biyahe po ako, napag-aralan ko rin po doon yung sakay mo, kamakain. May ginawa rin po ako doon na makipag-tie up sa mga restaurant. Halimbawa, papunta kami ng Baguio, may restaurant kami titigilan. Nakausap ko na rin. Pupunta ng isang place. May magpag-i-stayan yung sakay ko. Para ang isip ko po kasi noon, hindi na lumabas yung kita sa akin. Hindi na sila mag-outsource pa. Siyempre, yung lahat ng income sa akin papasok po. As previous po yun. Ang kagandahan sa previous, alaga additional sila. Yung sa services. Kasi ang kagandahan sa services kasi, papakita mo lang yung serbisyo mo. Kasi basta pagsisilbihan mo siya kung anong nararapat dun sa ang pangyayari sa tour nila. Tapos ang po dun, kagandahan, repeat customer. Pagdating naman po sa customer, ang market ko niya nasa social media. Sa simpleng pagpo-post, ibuboost mo siya. Pag nagbo-boost po ako, nagkakaroon ako ng 3 inquiries. Yung isa po pong source ng customer ko, recommendation. Dahil nga po maganda yung services mo sa na-accommodate mo sila ng maayos, magandang pakikisama, lahat ng kailangan na ibigay mo naman sa customer. Minsan, kamag-anak, kapitbahay yung nare-recommend po sa akin. Sa car rentals po, or sa transport service, almost 4 years na po ako. Nagsiservisyo, awat tulong. Tuloy-tuloy yung booking, awat tulong. Malaking tulong po sa amin. Kasi nakapag-unti-unti ng bahay, nakapagpapagawa na po, awat tulong. Tapos yung pag-aaral ng mga kapatid ko, kahit konti, nakakapagbigay po. Salamat sa Diyos talaga. Kasi hindi ko alam mangyayari sa buhay ko to. Yung itatayo ko na yung sarili kong pagkakakitaan. Yung hindi na ako aasa sa agency, hindi na ako aasa sa isang company na sarili ko na. O sarili kong business, negosyo. Ang naging kupunan ko po talaga doon, nagtiwala ako sa Diyos. Hindi ako naghangad ng malaki. Hindi po ako naghangad ng yumaman. Pero binigay niya po yung kung anong kailangan ko po. Bago po ako maghanap ng isang booking or kahit walang booking po, syempre, unang-una mananalangin tayo. Kung ano man ipagkaloob sa atin
magka-booking man o wala, may mabuti ron eh. Naaayon po yun sa panahon. Ang maipapayo ko po sa mga katulad kong panganay, breadwinner, unang-una magtiwala po sa Diyos, sa magagawa ng Diyos. Lawakan yung skills. Kasi sa panahon ngayon, kung wala ka man pinag-aralan, at least na i-develop mo yung skills mo, pwedeng pagkakitaan. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.